Sa patuloy nating pagbabantay sa Super Typhoon Leon, makakapanay natin live si Glyza Escolar, weather specialist mula sa Pag-asa. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali sa iyo, Rafi. Opo, kumpara sa Bagyong Christine, tila naging mas mabilis yung paglakas ng Bagyong Leon. Ano ang dahilan sa likod nito at dapat bang asahan na lalakas pa ang bagyo at magiging maulan din tulad nung Christine? Tama po kayo, Sir Rafi. Yung bagyong mas mabilis ang pagtaas po ng intensity po niya dahil po yan sa mainit na dagat po sa silangang bahagi po ng ating bansa. Inaasahan po natin na lalakas pa yan hanggang 195 km per hour bago po makalapit sa Batanes area. Ito po yung tinatawag na rapid intensification. Ano ho? So yung mainit na dagat, yung dahilan nito. So lalakas pa ho kaya ito? Yes po, inaasahan po natin bago mag-landfall po bukas po ng madaling araw hanggang umaga o makalapit po dito sa may Batanes area ay inaasahan po aabot pa po ng 195 km per hour po ang intensity po o lakas ng Bagyong Leon. Bukod po dun sa hangin, nakita natin dun sa mapa na talagang pulang-pula. Gaano kadaming ulan ang ibabagsak naman ito? Nasa torrential pa rin po ang inaasahang mga pag-ulan ng Bagyong Leon dito po, lalo na po dito sa dadaanan mismo ng bagyo dito po sa may Batanes at Cagayan Islands. Kapag nag-landfall po itong Bagyong Leon dyan po sa Batanes, anong destructive power ang dala nito? Inaasahan po natin na magtataas po tayo ng either wind signal number 4 or number 5 bago po makalapit po ng Batanes itong Bagyong Leon. Pag ganito po kalakas yung hangin, yung storm surge naman, hindi ho ba ang inaabatan? Gaano kataas yung storm surge nito at ano yung mga apektadong lugar? Ang storm surge po natin na inaasahan po natin aabot ng 2.1 to 3 meters po ang taas dito po, lalo na po dito sa may silangang bahagi o silangang seaboard po ng Northern Luzon at Northern Seaboard po ng Northern Luzon. Kasama po itong Cagayan, hindi ba hindi lang yung Batanes? Tama po, kasama po dyan ang Cagayan, Isabela at Ilocos Norte area. Sa ngayon po, saan po eksakto itong super bagyong Leon at ano yung mga lugar na naapektuhan na ng kanyang hangin? Ang naapektuhan na po ng wind signal sa ngayon, meron po tayong mga data nga nakakalap sa Batanes po ay meron namang mga pagbugso po ng hangin at meron na rin pong mga pag-ulan. At gaya nga rin po ng na-report ni Binibining Marv Gonzales kanina dito po sa Occidental Mindoro at sa Western Visayas area ay apektado din po ng ulan. So ang wind signal number 3 po natin ay nananatili po sa Batanes, eastern portion ng Babuyan Island, northeastern portion ng mainland Cagayan at wind signal number 2 naman po sa rest ng Babuyan Islands, rest of mainland Cagayan, northern at eastern portions ng Isabela, dito sa Apayao, Kalinga, northern at eastern portion ng Abra, ganoon din po sa eastern portion ng Mountain Province at Ilocos Norte. Wind signal number 1 naman po sa nalalabing bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Abra, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Aurora, northeastern portion ng Tarlac, at dito po sa northern portion ng Bulacan, northern portion ng Quezon, kasama na po ang Polillo Islands, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur, at northern at eastern portions po ng Catanduanes. Sa Albay po ay lifted na po ang wind signal. Yun po nakikita nating mapa ngayon, defined yung kanyang mata, yung eye of the storm, ika nga. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin po, mas compact po ang bagyo. Ibig sabihin, mas concentrated po sa gitna ang dala po nitong ulan at dalang hangin po. Although meron pa rin po mga pagulan sa Mimaropa at Western Visayas na inaasahan, pero likely po yung makakatanggap ng matitinding ulan sa ngayon ay mismo yung daraanan po ng bagyo. At dahil nga po, nag-reach ng typhoon intensity at super typhoon intensity nga po ngayong alas 8 ng umaga ang Bagyong Leon, ay inaasahan po natin o nakita po natin na mas buo po yung pinakabilog po ng bagyo. Sumuli, ulitin po natin, babala sa mga dadaanan ng bagyo, malakas na hangin at ulan ang dala nitong Bagyong Leon. At kahit nabanggit niyo po, kahit malayo dun sa mata ng bagyo, ay maulan pa rin. Ano pong outlook naman dito sa Metro Manila? Dito po sa Metro Manila, fortunately po for us na nandito sa Metro Manila, inaasahan po na makulimlim ang panahon ngayon hanggang bukas. Ngunit pagdating po ng araw ng Undas ay magiging maganda na po ang panahon. Ang idudulot lamang pong mga pag-ulan ngayon hanggang bukas ay mga
localized thunderstorms. Although yan po ay may mga dala rin po nga matinding ulan, ito po ay short-lived lamang o panandalian lang. So patuloy pong tumutok sa mga abiso ng Pag-asa at of course sa Balitang Halit sa mga newscast ng GMA. Maraming salamat po.